And praise the Lord. Purihin ng Panginoon at tayo ay muling makakapagpatuloy sa ating pag-aaral dito sa evangelism. And nahalt tayo ng 2 sessions dahil sa evangelism rin, dahil sa missions rin na activity. So praise God na ngayon ay may pagpapatuloy natin at pagpapatuloy natin ang discussion looking at the entire Bible of patterns. So ngayon nasa session 3 tayo ng ating subject, Biblical Evangelism, and nilagyan ko ng title na The Breathing Church. Yung pagbalance sa centripetal and centrifugal concept. So before we go there, bago tayo magpatuloy, hiniling kong yumuko tayo at manalangin. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, at nakilala ka namin sa pamamagitan ng efforts ng iba. Maraming salamat, Lord, sa mga taong tumanggap sa gospel at sa pamamagitan nila, Lord, ay naipasa rin sa amin. Lord, nasa amin ngayon ang baton and kailangang ipasa rin namin sa iba. As leaders and pastors of churches, Lord, we pray, Lord, na bigyan mo kami ng mga ideas on how can we proclaim the good news, how can we reach other better. Give us ideas, Lord, that will be more effective in our context, in our time, Lord. Bless mo ang lesson namin ngayon at ikaw ang magbigay ng mga ideas sa amin para makapag-isip kami ng mga idea na maging mas effective ang aming church in aligning to your mission, O God. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin, ang mga classmate namin dito sa Hong Kong, dito sa Ifugao, Isabela, Rizal, and even in Mindanao, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga nag-aaral ng iyong mga salita sa pamamagitan ng online recording. Bless mo ang bawat isa sa amin. We ask the Holy Spirit to guide our discussion. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, pinag-aaralan natin itong mula nung umpisa, bine-breakdown natin yung concept of centripetal and centrifugal. Medyo babalikan natin yung mga concept ng kaunti because na-halt tayo. And matagal ko nang binabanggit ito nung pumunta pa lang sa Hong Kong. And ito yung dalawang perspective kasi na pinag-aaralan ng mga missiologists. And ngayon, tutuloy natin ngayon. I-on ko lang yung PowerPoint and ayan, ang pamagat ng ating paano ba to? Change, bring back. Sandali. Show my screen anyway. Okay. The breathing church, yung paghinga. So gagamitin ko itong perspective ng paghinga. Anong connection ng paghinga, Pastor, sa centripetal, centrifugal? So gagamitin ko yung parang ang evangelism parang paghinga natin mayroong inhale, mayroong exhale. So makikita ninyo later na ihahalin tulad ko ang centripetal sa paghinga natin paloob at centrifugal ang paghinga natin palabas. We need to breathe. Hindi pwedeng puro singhot ka lang. Puro hindi ka lang. Kailangan mag-exhale ka rin in order for us to survive. So in order for the church to survive, kailangan natin itong dalawang concept ito. So I'm using that perspective and I'm just using that parabol ba? Analogy sa pag-aaral natin dito. Now, in doing the mission, yung binigay ng Panginoon na mission sa church, may tension. May tension na nangyayari. Parang naghahatakan yung anong i-build natin. For example, yung church natin, magfo-focus ba tayo sa pagpapalago sa local church natin? Or should we focus on the outreach? So parang hatakan yan sa concept ng leaders sa mga church . So yung iba, ang common kailangan nating mag-focus sa mga nandito na sa loob.
pagtuunan natin sila ng atensyon, yung iba naman, we need to reach the lost. Parang ganun. Ito yung dalawang tension na nangyayari sa church, and may mga churches na they emphasize on the need to disciple. So, kasi dalawa, yung Great Commission sa atin sa Tribal Gospel Mission, ang ating slogan is to put Christ's last command first, which is from Matthew 28, 19 to 20, go into all the world and preach the gospel. So parang dalawang mahahati yan. Dalawa is proclaiming the good news, and yung second half is teach them to obey, discipling. So ayan, dalawa yan. So parang reaching the lost is proclaiming, and focusing on those na nasa loob ng church is discipling. So parang yung ginagawa ninyo sa Hong Kong ngayon, si Ate Mariette nandito kanina, nag-login dito, and nagpaalam na mali-late kasi nagtutuon sila sa kanilang modules. So that is doing the discipling. So on the other side, going out naman, ito minsan yung ito yung minsan. So may mga churches na they focus on going out. I think ang excellent dito Baptist, mga Baptist, they always go out, and Seventh-day Adventist. They are always on the market. May mga pamphlets silang, mga books pa na libre na pinamimigay. So ayan, we see them na excelling in that area. So marami rin na nakikita natin na nag-excel on the discipling part. So ang daming study, I think in Hong Kong this is a good this is a good thing. So but hindi naman kailangan mamili doon, hindi away yan. May tension na nangyayari pero hindi dapat pinag-aawayan yan. So ayan, pag nagtutuon tayo sa maraming programs, ang nangyayari napapagod ang mga leaders. Pagkadaming activities ng church na ginagawa natin para mapagtuunan natin yung makapaghatak tayo ng maraming tao, nakakapagod yan. Nakakapagod. And minsan naman, on the other side, nagtutuon lang tayo sa sarili natin, inaalagaan lang natin yung well-being natin. Tayo-tayo lang yung concept dito. Christian bubble. Ang problema naman dyan, pareho ler, yung lumalabas, nagmi-ministry sa labas, napapagod. Dito naman, kahit walang ginagawa, pagod. Nagiging spiritually obese tayo. So parang ganun yung nangyayari. So ayan, may tension na nangyayari sa mga churches dito. If nag-focus tayo sa outsiders, wala discipleship. Pag nag-focus naman tayo sa labas, nabu-burn out. So ayan, ano kaya yung mga churches natin? Ano kaya yung tuon ng churches natin? So, ito, I've been observing many churches, and we need to work out on these things. Even in the church that I manage, ilang years na rin akong pastor dyan sa CWC. Even in the church na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, there are so much to do. Kasi paano mo i-build ito? Paano mo i-build? So parang kaya ang concept ngayon sa CWC focusing on the mindset, the design of God. We need to understand ano yung design ng Panginoon. So ang design ng Panginoon is that hindi sana nag-aaway, hindi sana debate ito, internal community or outreach. Because the design of God is like both. That internal community, kailangan pinapalago natin yung liwanag natin. Kailangan pinapalakas natin yung voltahe natin para mas nakakapag-shine. And at the same time, so kasi gumamit ang Panginoon ng dalawang imageries, the light. At the same time, salt shaker na kailangan mong i-shake yun para lumabas yung asin. So parang gano'n na ang Panginoon, kailangan ring mailabas yung asin, hindi lang sa loob. Yung bulb kasi is pinapasukan mo lang ng kuryente yan. So parang gano'n. So titingnan natin doon in the church that I manage, sabi ko nga, ang dami ring kailangan i-develop, ang kailangan maraming pag-iisipan.
So, struggle ko rin. So, isang meditation ko as I manage the church dito. Napansin ko na the church, ang daming professionals, and I observe the life ng mga members. Early morning, I think makaka-mirror kayo dyan sa Hong Kong because you work. Sabi ko, nakita ko nga yung post ni Sister, ano pangalan ni Sister na kahit may sakit ka, kailangan mong magtrabaho. Yun yung sabi niya. Ang hirap ng DH, sabi niya. Ang dami nagko-comment niya, mag-lipstick ka lang, sis, parang halatang maputla. Sabi nga, I observe dito sa yung mga working dito, gigising ng maaga, and siyempre prepare mo ang gamit ng mga anak mo, paliliguan mo sila, pag-prepare mo, pagluto mo ng pagkain yung mga yan, and then umayo sila sa punta sa school. And then magpe-prepare rin sila to go to work. Pagdating ng mga 5 o'clock, dismiss yan, by 6 o'clock darating sa bahay. And siyempre magluluto na naman yan to feed the children. And minsan lalo na yung mga teachers, may mga take-home works yan ang nakikwan mo pa minsan, may mga assignment rin yung mga bata, asikasuhin pa nila yon. So hanggang sa pagod yan. And then bukas na naman. And pinag-aaralan ko yung cycle na yon ng mga tao sa church. Wednesday, they still come. So some of them they still come to the prayer meeting kahit pagod. So those I really appreciate doon kasi alam ko yung pagod nila and they still come. So yan, I appreciate that. And then Friday yun lang yung yung makakahinga na rin tayo ng maluwag kahit late tayo gumising bukas, walang trabaho. Parang yun lang yung sa isip nila at least bukas kahit late tayo mag-agahan, magandang tulog. Pero kinaumagahan, Sabado, maglalaba ka, maglilinis ka ng bahay. Dami mo ring asikusuhin sa kung ano-ano doon. Mamalingke ka ng stocks ninyo ulit. So parang ganon. Daming and then Saturday ng hapon. Some they go to church para mag-practice, prepare, be active in the church, and then pagdating ng Linggo, worship the Lord, the day of the Lord. And ayun, hapon na lang yung family day nila. And then magpe-prepare na naman para sa Monday. So I'm looking at that. I'm looking at that na cycle ng mga buhay ng dito sa paligid. And I don't want to stress them. Parang ganun So kaya hindi ako masyadong nagpupush ng mga activity na masyadong maraming ginagawa sa church. So kaya I have this is my philosophy in ministry na the church. Kasi ang invitation ni Jesus Christ is, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. So in that understanding, meditating on that verse, so when they come to church, it should be a place of rest. They come into the presence of the Lord, and then you share the words of God that will give them that will energize them ulit para sa susunod na linggo. And then yun yung perspective na tinitingnan ko dito. Now at the same time, pag hindi ka naman gagawa ng mga programs, paano na yung mga outreaches, internal activities? So maraming binabalanse na how can we be active in ministry and at the same time hindi tayo tired. hindi rin tayo. So there are some na ginagawa natin sa church na dahan-dahan. Kanina si Brother Joel, natatandaan ko yan sabi niya, may message ako, wala sin-sin, sabi. So parang ganun yung struggles niya. Pero we focus on those. Yung building muna yung communities, building muna yung departments. May young people, kids. So may mga heads yan. And then doon muna ang mga activities na ginagawa
Fellowships lang. Fellowships lang muna. Dahan-dahan. And then pag may mga activities, nagpapatawag kami ng bayanihan. Luto dito, luto. And maganda yung fellowship na pupunta sa iba, sa district. Tuwang-tuwa sila doon eh. Tuwang-tuwa sila doon kasi they gather na pwede silang nakikita nila yung fellow men nila doon. Si Brother Ferds yan nun, nag-preach siya regarding yung yung preaching niya doon, yung nag-preach ka regarding the mental health, yung regarding mental health, how you handle stress. And ang dami kasi mga men, they don't let their guard down eh. They don't show their emotions. Pero doon, because it's a safe circle sa kanila, open their guard. Maraming nagtestimonyo ng mga struggles nila as men, as leader of the family. So parang ganun, nagiging active yung, and si Brother Joe is na, marami, kaya kanina iniisip ko, na palang nangyayari, maraming ginagawa ang Panginoon. And even in sa chat group naming men, dumarami yung active doon. Dumarami yung active na, ayun, may mga pa-uniform pa, mga so lumalago. So pwedeng ministry and at the same time na hindi siya mabigat. There is a possibility na yun. Paano mo i-balance yung tension? And may mga nadadagdag sa grupo ng men na wala dati doon, hindi naman active doon. So ayan, there's tension in ministry but we need to balance it. So ayan. Now, ang goal natin dito to move from the tension to balance. Hindi tayo mamimili to develop the internal community or the outreach. So, ayan. Hindi natin kailangang mag-away yan. Hindi tug of war yan na ano dapat. We try to find the sweet spot for the balance. Paano nagagawa? Ewan ko kung napapansin siguro ni Pastora Imelda dito. And pag napipreach kasi ako, I empower yung mga tao na ginagawa ko, parang i-distribute yung power. So actually, the parents are the pastors of the family. Yun yung sinasabi ko ni-explain ko dyan na sa CWC is composed of many churches. May CWC Arquero, may CWC Dimiang, may CWC Balaino, may CWC Bautista, Madlaing, Kimayong. So parang ganun. Every family is a unit and there must be a pastor within the family. Someone who will stand for them. So ayan, thinking from the methodology of the advice of Jethro to Moses. Huwag mong ipastor yung buong church. Huwag mong trabahuin yung buong nation. Yun yung sinasabi ni Jethro. Divide it. May mga leader for 1,000, hundreds, 50s, parang ganon. And ang ganda na ang breakdown eh. So, empowering na, making realize na all of us are priests, as Peter said. All of us are priests of the Lord. And in every family, there should be a priest, there should be a pastor. And kung hindi parents ang nauna doon, kung yung young people, the young people, kung siya lang ang ligtas sa family, she needs or he needs to become an evangelist. So, ayan. And pag Christian yung family naman, the parents or sino yung nauna doon, she needs to be the pastor of the family. So, parang ganun. And hindi lang yun, even reaching out, I always say na mission field is outside. Wala ka namang anong i-reach out mo sa loob ng church. So the mission field is your workplace. Sa trabaho mo, yung mga bata, pag teacher kayo, mga batang kaharap mo, you are the pastor there. You are the light, you are the salt. So parang how would you do ministry there? So how would you shine there? Yun yung I'm giving the perspective na that is the design of God, that the city on a hill cannot be hidden. We don't hide the light inside the church. We bring it outside. So yun yung in the marketplace, and
praise God na napansin ko, marami sa CWC ang inaangat ng Panginoon. Bautista is becoming a leader in the top. Dimiang is a leader of the market. We have the Mrs. Dulnuan, Linlin Binamling is a leader inside the health center. Napakaraming teachers ng si Manang Rodelin is in Bliss, and Ate Lisa is in Mabato-Bato, Sir Boyet is in Central, scattered, strategically scattered. So of course, Pastora Imelda is posted sa marketplace rin. So ayan, and Sina Madlaing is in the vegetable sections, mga ganon. May mga napakarami rin natin sa CWC ang nasa fire department. So, ayun, parang scattered na kwan, and those are mission, you shine there, you shine. So, hindi, kasi minsan nilalagay natin lahat yung activities sa loob ng church. Ilagay natin empower natin sila na it's not the whole church lagi. Philip is not a movement of the church. He is just traveling. And nakasabay niya lang yung eunuch. And he was able to minister. Nagtanong lang siya, naiintindihan mo ba? So parang ganun. Parang ganun na yung awareness lang na they are the church. Ito, napakagandang concept nito. Kasi in the Old Testament, centrifugals. Tingnan nga natin kung ano yung next slide. So, yung sa Old Testament kasi is centripetal. The Lord builds the Israel. Binuo niya ang Israel, and they are the center of the world. They are designed to attract yung kakaibang lifestyle nila, the wisdom na kasi pag sinunod mo yung mga laws of God, the laws of God forces you to become wise. and if you follow the laws of God, because that is wise, yung law of God, the blessing flows. And favor after favor comes to them. And magtataka yung paligid, paano? And yun it will attract people. So ayan, yung center of religion was placed also there, the temple. So tabernacle originally, and then the temple. And then mapapansin mo, when Jesus Christ came to earth, He calls Himself that the temple. He is the temple. Sa Kanya nananahan yung Holy Spirit. And kung mapapansin ninyo, Paul is talking about the church as the temple. Kaya nung book of Acts, kasi noong bumaba na yung Holy Spirit, actually that is transferring the Spirit from the Lord Jesus Christ, the living temple, to the church as the movable kasi yung movable na tabernacle, parang gano'n movable na lalagyan ng presence of God. So actually ang church is not hindi yung building, we are the church. Maintindihan sana lahat ng Kristiyano na wherever you go, you bring the temple and you attract people. So saan mo man ilagay ito, ma-attract yung nasa paligid mo sana. So ayun, sana kaya isip ka ng Kristiyano na tama na yun. So, parang something na wrong ba? So pag-isipan natin 'yon. Usap tayo. Bakit natin kinakailangan ito? Bakit natin kinakailangan gawin yung pag-share? Itong evangelism na pinag-aaralan natin. So bago tayo pumunta sa methodologies, tingnan muna natin yung mga motivations. Bakit natin gagawin? Bakit natin gagawin ito? So, ayan, nagre-recruit ba tayo para sa club? Hindi rin So ayan. Ito yung may mga iba't iba, nabanggit ko ito noong nag-missions convention tayo diyan. Una is the mission of God. The mission of God yung unang foundation reason kung bakit natin sinishare yung gospel. The vision of God is that He wants nung palang create tayo, He wants His image to be displayed. And ang mission niya is that makilala siya ng buong mundo. Wala sanang mawawala.
So people would submit to him. So ayan, 2 Corinthians 5:18 to 20, we are chosen to become ambassadors. So pag ambassador ka, may trabaho ka. Ang mga ambassadors, they represent for example, Filipino ambassadors, they represent our nation to other countries. And they think of the welfare, yung kapakinabangan ng bansa natin sa bansang yan. So they maintain the relationship. How could our nation and this nation na pinuntahan nila, they are in good understanding. So sa isa't isa. Nauunawaan mo, so for example sa Hong Kong, laging may dialogue yan. The ambassador of the Philippines and the leaders of the Hong Kong, tawag diyan, colony ba ang Hong Kong? So yun, may dialogue lagi diyan. And ang Filipino ambassador, they are always thinking of the ikakabuti rin ng yung kalamangan ng side natin as Filipinos. And nakikihagel yan. Kaya minsan, may mga changes in policies sa inyo dahil someone is speaking for you, the Filipinos in Hong Kong. So parang ganon yung nangyayari. We are ambassadors. So itong nilalagay ko, the Greek ambassadors are explaining their side on the governor generals of Rome. So parang ganon. So, kasi governor generals ang nilalagay ng mga ng Roman Empire sa mga colonies nila, sa mga na-colonize nila. So they try to meet together. So and the Lord pick us up. Lahat ng tumatanggap sa kanya, we ought to be ambassadors. So ayan, that's the design of God. So we want to expand our kingdom one life at a time. Okay? So we want people to be in alignment with our kingdom. Pag naiintindihan lang natin, our kingdom is so powerful. Our king, every knee should bow and every tongue should confess that He is Lord. Now, kung maintindihan natin yung message natin, people need to accept the Lord Jesus Christ or else they are doomed. The king is coming soon and he is not coming as a lamb. He is coming as a lion. He is bringing judgment. So parang sa atin parang we appeal. We appeal that be reconciled with God or else you will be destroyed. Ipapaunawa natin yung nangyayari sa mundo at yung mangyayari. So if only they understand, they will align with the Lord, they will surrender, and they will be spared. Kagaya ni Rahab. So si Rahab doon sa Jericho, so kitang-kita nila yung power ng Israel na paparating. And nangangatog ang tuhod ng lahat. So, ayan, nakikipag-deal sila. So, si Rahab was able to win so she was spared together with the family. So, ayan, evangelism is not hindi trabaho, privilege ito. Privilege. Hindi lahat nagiging ambassador Parang kagalang-galang pag na-brand ka na ambassador. Pag maintindihan sana natin ito, kaya pag sinabing we are ambassador, magkukumahog na tayo na ano bang trabaho ng ambassador? You prepare yourself. Yung mga pinipiling ambassador, may book yan. In the law, titingnan niya lahat yung trabaho niya. So parang gano'n, we equip ourselves and this is what we do. So I congratulate itong kahit sa online lang tayo nagmi-meeting and we are trying to understand the design of God for kaya ito, nagpapa-equip tayo. So even I actually you are forcing me to study. You are forcing me to study and then it benefits me a lot. Napakarami ng usapan natin sa mga klase natin ng I preach in Mindanao and the leaders there, di ko lang na-videoan yung isang pastora na she's crying doon na hiniling ko lang na i-close niya yung session tapos ipanalangin niya yung panalangin tapos humahagul-hugul naman na doon.
So, and many of those na shinare ko dun comes from our reflection dito sa klase natin. So, ayan. Ang puso kasi ng Panginoon is that He be reconciled with mankind. Isipin mo, mankind na ang nagkatraso, tapos itong naagrabyado, siya pa yung nakikipag-reconcile. So, pinagbibigyan niya ng chance yung so these are the reasons. These are the reasons na so God sent His Son, and then itong Son naman, Jesus Christ, He sent the Holy Spirit. And itong Holy Spirit naman, pick us up, chosen us, and He is sending us, the church. We are the sent people. We are apostles. Technically, we are apostles. We are being sent. We are being sent. Okay? So, ayan. Now, magtuna naman tayo rito. Paulit-ulit ito. Paulit-ulit ito. Kasi yung unang discussion natin, ipinupundar ko sa background ng Bible na itong concept na ito, kasi sa missiology, pag nag-aaral ka ng missiology, itong dalawang ito ang ituturo nila. So, ang kinukan ko lang, hindi P6 ito. P6 lang yung ginawit na pag-explain. But this is what God is doing in the Old Testament and in the New Testament. And we need to understand itong concept na ito ng missiology para maging mas effective tayo, mas intentional tayo sa trabaho natin as a church and as an individual. So, ayan. Centripetal evangelism, ang concept is inward. Come and see, na-discuss na natin to, hindi tayo magtatagal. The goal is to attract. Paano ka nakaka-attract? Paano ma-attract ang tao sa atin? Why would they come to you or they come to your community? So, ayan, yung quality ng community ninyo. So sa loob ba ng church natin, ramdam nila yung belonging, pagiging belong? Sa church ba natin, parang when they come, they feel at ease? Parang, what is something na ginagawa natin? What is something inside our community that attracts others? Bakit nila pipiliin? Bakit nila pipiliin na pupunta ako doon? So, ayan. And then, pag-isipan natin yon. Kasi baka yung church natin naman, instead na nakaka-attract, nakaka-repel. So, may mga ganun may mga turn off, and pag-aralan natin yon. Quality of community, yung quality kasi ng community, it attracts the outsider. So, pag-isipan ninyo yon, parang nung una, kahit kayo na lang, pag-isipan niyo nung una. Alam sa akin, ang pinakamahirap yung unang beses na pumunta ka sa community. So, parang wala kang kakilala doon, and then kaya minsan, lalo na sa akin, may pagka-introvert. Bilang halata. May pagka-introvert. Kaya nung nasa Manila ako, I always want to go to big churches. Bakit big churches ang pinipili ko? Because I can blend in. Parang kumakain lang ako na hindi ako nagiging belong sa community. So parang ganun. Ganun yung ginagawa ko nun. And ang napansin ko sa mga big churches, may mga smaller community sila. Smaller community na cell groups, mga gano'n. And many sa mga cell group, ewan ko, nakaka-join ako ng 1, 2 beses, tapos pag minsan tumatakas na ako, parang gano'n. Parang meron, ramdam mo yung iba na ginagawa lang nila because they need to do it. Parang duty na nangyayari. Parang hindi mo feel na talagang hirap na parang may mga experience ako ng ganun. And pag-isipan natin yon sa mga churches natin. Nung unang beses, for example, yan sa CWC Hong Kong, nung unang beses kang pumunta dyan, what made you stay? What made you stay? That would be good na pag-isipan ninyo. And you need to enhance that. If it attracts you to stay, it may attract other people. So para pag-isipan ninyo doon. Pag-isipan mo rin ano yung mga turn off sa church natin. Ano yung mga turn off na kinakasakit ng loob mo minsan, pero dahil mahal mo yung community, hindi ka umaalis. Pag-isipan rin natin 'yon.
Pag-isipan rin natin yon. So, ayan. Sa aming church dito sa MCWC, maraming kakulangan eh. Maraming kakulangan. But sabihin na natin, physical. Kailangan rin tingnan natin yung physical eh. Ewan ko, nakaka-attract yun eh. Nakaka-attract yung... napansin ko, wala nung nag-upgrade tayo ng church. Ginawa nating decente yung church, ginawa nating with aircon. It attracts, it really attracts. Ang daming new faces. May mga bagong pupunta sa bayan. Kanina, sinasabi ni Brother Jun eh, alam mo yun, yung nandun yun, yung naka-jacket ng itim, ex-councilor yan ng Kiangan. Yung nasa harap niya, municipal engineer yan ng Asipulo. Kasi naka-duty siya sa Asipulo, pero paano nila nalaman itong church natin? There is something that attracts. So, ayan, napakahalaga rin yon, yung physical. Yun lang, pag pumunta sila, would they stay? And doon ko nakikita na ang isang weakness sa MCWC yung madidiscuss natin mamaya yung hospitality. Yung ramdam mo na pag pumunta ka, ramdam mo yung... Ewan ko, nagmamadali lahat eh. parang ganun, pag nadidismiss. Walang, yun yung hindi rin ako, kasi pag big churches, big sizes na churches, hit and run eh. Parang eat spiritually and then run. Parang ganun yung nangyayari. Na wala yung you sit down and talagang ramdam mo yung fellowship. So hindi ako may nagkakaroon talaga ng napakaliit lang ng porsyento ng fellowship sa Sunday services. There should be more. Yun naman yung advantage diyan sa Hong Kong Church. Kasi sa Hong Kong Church, you eat lunch there. Kain kayo and then you just say to newcomer, and then hindi, mag-stay ka, kakain tayo. Yun naman yung strength ninyo dyan. Yun yung nakikita ko naman na doon nabibuild ang relationships. So, yun. Yung inward, what would they, yung come and see, ano yung ipupunta nila doon at sasaksihan? Sabihin na natin, ng mga churches natin, we develop the sound system, the praise and worship team, somehow better na sila, and then yung flow of service, parang tingnan natin yung the quality of the community, yung quality of community. So hindi ko nakikita, yung sense of community sa MCWC, hindi ko nakikita sa Sunday service. Kaya ipinupush natin yung breakdown ng men, women, young adult. Kasi we force those department to dapat, yun yung sinasabi ko pag itong men sana, pag may nakita na kayong bagong men, ay lapitan nyo naman na. Kilalanin nyo naman na. Pag women naman, ganun naman. Kasi yung pastor, iniintindi ng pastor yung flow ng sermon. Hindi na maaasikaso ng pastor yan. Hindi na maaasikaso ng pastor yan. So, isipin mo ikaw ang mag-preach and at the same time, ikaw pa yung door greeter. Hindi, kailangan mo nakafocus So, yun yung i-build natin na pag-isipan natin yon. So, ayan yun na yung... ayan. So, kanina naman, hindi ako preacher, nakakaasikaso ako sa likod. Parang ganun naman. So, ayun. Centripetal evangelism. So, ayan it pulls. Kaya picture natin dito is magnet. Anong nakaka-magnet sa mga tao? So, making the church so attractive. Paano natin, so ang tanong dito, paano natin magagawa ang church natin na attractive? Are we loving people? Iniyayakap natin ang mga tao, holy, so joyful, masayahin tayong community. Why would they want to come in? So, yan. Yan yung isang concept dito. And, pag-aralan natin last time itong biblical model. So,
Yun yung design ng Israel. Light to the nations, all nations are being drawn. Yung nilagay kong picture dito is an AI imagination regarding the Temple of Solomon. Kasi napakaganda niyan eh. Imagination na lang natin kung paano mo masasabing napakaganda. So, ayan. And it attracts the Queen of Sheba. So, ayan, she travels. Ang daming nagta-travel lang pupunta doon. So, ayan, makikita mo, walang mga missionary, mga Hudyong missionary na pumupunta sa Egypt. Ang makikita mo, mga Egyptians coming to Jerusalem. So, ayan. Because God's presence is there. Yung temple niya, maganon. They all come. They all come. So, kahit nga yung Book of Acts na yung tawag nito, yung Pentecost, papansin mo, galing sila sa iba't ibang lahi, iba't ibang lugar. And they always come to Jerusalem. Ano yung binabalik-balikan nila sa Jerusalem? So, ayan. There is something there. So, ano kaya yung bagay na babalik-balikan ng mga tao sa ating church? Okay? So, sabihin na natin, kung sakaling bibisita yung Queen of Sheba sa church natin, so, ano kayang ikaka-impress niya sa church natin? Ano kayang ikaka-impress ng Queen of Sheba sa church natin? Or maguguluhan siya, pambihira nung nangyayari dito. So, pag-isipan natin yon. Pag-isipan natin yun. So, move tayo. Now, sa Filipino context naman, pinag-aaralan ko, minisip ko itong context natin. Ang isang bagay na natural na sa atin kasi, yung hospitality. Ewan ko kung nabuburay ang hospitality. Pero natatandaan ko nung bata ako, ang mga Pilipino, pag may bisita, kasi mission na mga pastors yung parents ko eh. Natural na, pag may bisita, pag sinasama ako pumupunta sa mga iba't ibang lugar noon, napapansin ko, yung pamilya na maghuhus sa amin, ibibigay nila yung bed nila. Kayo ang matutulog sa bed, sila sa sahig. Tapos kahit ang hirap nila, parang bakit masarap yung ulam? Tapos hindi makikiharap yung mga anak na kakain kasi siguro kulang yung ulam sa atin muna. Parang ganon. So naglagay ako ng picture dito yung may question dito. Bakit lagi tayong nagsasabing kain tayo? Kahit kitang-kita naman na kulang yung pagkain. May concept sa atin na itong hospitality. Hospitality. Ikaw naman, pag bisita ka, nagyaya sila ng kain tayo, nakita mong kukunti yung kain, magpanggap ka naman na, hindi, tapos na ako. Common sense naman na yon. Parang, hindi mo naman sasamantalahin. Kasi kahit konting-konti. But itong kultura natin ng hospitality, natural na to eh. Hindi ko lang alam, sabi ko, hindi ko lang alam ngayon kung totoo pa ito. Dito kasi sa Mission House dito sa Banting, ito yung kultura nito. Kaya kung mapapansin ninyo, may ilang ref dito, maraming stock ng pagkain. Hindi pwedeng mawalan si Pastor Dennis ng kape. Laging meron, kahit kape man lang yung mai-offer. Meron lagi. Kaya yung refrigerator na lunang ni Pastor Benny, may nakalagay na acronym. Acronym ng faith. Ang acronym ng faith, yung F, faith. Yung acronym ng faith, yung F is food, A is always, I is in, and then T is the, and then H is home. Food always in the home. Itong mission house na ito, pag napansin mo, marami sila. Nagpapakwan na si Pastor Benny. Kaya sina Pastor Dennis, may mga nakatay na nakwan, may mga nakatay na manok at pato nakalagay dyan sa freezer. Para pag may biglang bisita, ganun yung yung mabuting pagtanggap. Mabuting pagtanggap. Sa church natin, napakalaga ito. Ito rin yung napapansin ko sa CWC na kailangang sinasuggest ko na pag Women's Sunday,
Pag Women's Sunday sana, ang mga men's sana ang nandun sa pintuan, nag-a-usher ng mga tao. Pag Men's Sunday naman, yung mga women ang nag-a-usher ng mga tao. Yun yung yun yung sana. Kaso parang wala. So, ang daming itatrabahuin rin sa local church. Kasi dati kami-kami lang, lumalaki yung church, ang dami napapansin ko, ang daming mukhang hindi ko kilala. And hindi man lang na-ino-note kung sino yung mga yon. So we need to work. We need to work on this. We need to work on this. Dumadami tayo. Yan sa Hong Kong. Malaking problema nyo ngayon. Kulang yung facility. Dumadami tayo. Dumadami tayo. So, natural na tayong hospitable. And kailangang dalhin natin yung kulturang yon sa church. Kailangan dalhin natin yung kulturang yon sa church. So, hindi lang sana door greeter. So, kultura sana. So, kasi pwede mong mapeke yan eh. Pwede mong mapeke na Sunday lang. Hindi. Maging kultura sana ito. So, yung bisita sana ramdam niyang kapamilya siya, yung dayuhan hindi niya ramdam na outcasted siya or na-OP. Parang ganon. At yung mga nababasa ko nga na tips dito sa church natin may mga bakante raw na upuan. Pag may bago na napansin na bago, may mga nakaposte raw sana na ang ministry nila, tatabihan nila yung bago. Tatabihan yung bago and let that bago feel at home. So may nag-aasikaso, may nakikipagkwentuhan sa kanya. And malay mo, hindi siya bakit tayo pumapalakpak, may share. Alam na yung susunod dito tatayo tayo. So, parang ganoon, may bakit ginagawa namin ito dahil ganito. So, yun meron yung ibang books na binabasa ko dapat ganun daw. May mga naka-prepare raw sana sa church na pag may bago, hindi mo lang dadalhin sa upuan. Meron daw sana tatabi doon na mag-aasikaso sa kanya na feel at home, may point of connection doon sa loob. So, ang goal natin dito is wala sanang guest ang na-OP. So, parang sa bahay, sabayan mo yan. Si Pastor Benny nga, I think, diyan siya nagka-diabetes Tapos kakatapos namin nagkape. May dumating na bisita. Magtitimpla na naman sila ng kape. Sasabayan na naman ni Pastor Benny. Isipin mo ang ilang bisita ang dumating sa maghapon. Naipunan ng asukal. Hindi, at least sa akin, hindi ako nag-aasukal sa kape. Pero minsan, pag nakalimang baso ka na, lutang ka na. Yan naman yung kwan. But dalhin natin yung kulturang yon sa ating local church. Okay? So, and yung palawa naman, yung centrifugal evangelism. So, yung kasi na-attract sa loob ng church and then, anong gagawin natin sa loob ng church? Babalik sila pag feel at home sila. Ito namang centrifugal is yung mga nasa loob dapat to be sent out. So may direction naman. Ang direction naman nito is outward. Go and tell. Yun yung pinag-aralan natin last time. Sa incarnation. So yung meron sa loob ng church, dadalhin natin sa labas. So instead, hindi mo mahintay na pumunta sa church. Puntahan mo. So, itong centrifugal force pushes away from the center. Yan yung concept nito. So, pag yung asin, so pag nasa garapon lang yung asin, anong gamit no? Ito, may hindi salt shaker to Regalo nila sa akin nung district fellowship. Pag nandito lang, alam mo asin. Hanggat hindi na ilalagay ang asin sa matabang, walang gamit yan. Hindi naman dekorasyon ba ang asin? So parang gano'n. Ibubudbud natin yung asin. Intentionally na ilagay natin sa dalhin natin sa mga taong matabang ang buhay. So, ayan, we are the salt. We are the salt of the earth. So how would we equip people? Kaya minsan tinuturo ko sa church,
maging ready ka kasi there is something in you na kahit yung ibang tao hindi sila aware pero spiritually nakikita siguro nila yan, hindi lang nila ma-explain. Pag may problema sila, mapapansin mo yan, ikaw ang pinupuntahan. Yung example ko nga dito pagkainan na, namumroblema na sila, nagkukumahog sila pag hindi ka mahanap. Kasi ikaw ang magpe-pray ng food. Bakit sila? Bakit ikaw pa? May nakikita sila sa iyo na hindi nila maipaliwanag. Ikaw, kinikilala nila yung spiritual level mo. Itutulak ka nilang gagawa ng mga spiritual na bagay. Pag-pray mo. Pray mo yung pagkain. Nakikita nila yon, yung spiritual superiority mo. Hindi ka lang aware at hindi rin sila aware. Pero nakikita nila yan. So, imagine if you are aware of the things that you have. So, and handa ka lagi sana. Handa ka lagi. Be prepared in season and out of season, sabi ni Paul. Bigla-biglang mamaya may lumapit sa iyo, umiiyak, nagpapa-advise. Parang ganun. So we are always prepared to minister. So centrifugal evangelism. So parang from the church, we are sending them. We are empowering them to go and shine. So, bring the light outside. So go and shine, be salt outside. So parang ganun. So pag nakagarapon lang ang asin, nandun lang sa loob ng istante ng church, useless yan. Useless yan. Hindi naman pandekorasyon yan. Pero pag nagagamit, it preserve people, mga ganun. So, ayan, centrifugal. Turo natin. No, biblical model in the New Testament. Ito yung pattern ng go into all the world and make disciples. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Ito yung paano nagkaroon ng evangelism explosion nung Book of Acts. Yung mga tinira nila, nakalat sila, yan yung mga direksyon na pinagpupuntahan. So, yung shift dito, from come to Zion, to go from Zion. So, sa atin nun, we come to church. So, kaya tayong mga Kristiyano, we come to church and be recharged, and then we go outside and minister. So, send light. So, for example, a cellphone. Ang ating mga cellphone, may mga ilaw yan. Paano yan? Wala kang ilaw. Low bat. We come to church and recharge. Parang yung nangyari literally noong tinamaan kami ng bagyo. we go to church, may kuryente doon Nagre-recharge kami ng mga batteries, cellphone, and then we come home dito sa bahay dito sa Banting, and then we use those batteries to bring light in the darkness paggabi. So, parang that picture ba. So, ayan. Binago kasi ni Jesus yung paradigm. Yung temple noon, they come to Jerusalem for the temple. Ngayon, we are the temple. Inilagay ng Panginoon sa atin yung spirit niya. And then movable tayo. We bring the temple sa mga tao na hindi lalapit sa temple. So, ayan. Yan yung nangyari sa early church noon. Hindi sila lumago dahil may nice building sila. Hindi, nasa upper room nga lang sila ng Lumago sila because they were scattered sa marketplace. They were scattered kung nasaan yung mga tao. Yun yung nagpalago sa kanila. So, ayan. So it doesn't need, yung introduction natin, it doesn't need na yung tension. Maghatakan tayo. So, palaguin natin yung church natin that it attracts people, and at the same time, palaguin natin yung sarili natin that we go out and bring the church outside. So, parang ganon. So, yung model binago ni Jesus. Go into all the world and preach the gospel. Go into all the world and make disciples. So, binago ni Jesus yung individually binago ni Jesus ang pattern. But of course, we still have our local churches. Yung local churches natin, pagandahin natin that it will attract people. It will attract people. So, ayan. Kaya si Mrs. siya yung in charge sa Siya yung in charge ng
i-make sure na pag Saturday ready yung church, pupunta ng hapon ng Sabado yan, lilinisin niya yung CR, make sure na malinis, kaaya-aya, make sure na may tissue. Ayan, sa chapel, chinecheck niya yan, pupunta sila ni Hana, ni Joma. So, ayan, she makes sure na, ganon, yung nangyayari. So, pagandahin natin yung church natin. Yung mga activities sa loob, pagandahin natin. Pero wag natin kalimutan yung other part, yung centrifugal. Okay? Centrifugal, Filipino context. Ang mission field natin is the marketplace. Very literal kay Pastora Imelda ito kasi she's in the marketplace. Alam mo na, kilala mo na si Pastora Imelda, masayahing tao yan. She will attract. So, alam ko yung pwesto niya doon sa market, masayahing lugar yon. And she's a pastora, she shines there. Si Brother Henry in the marketplace, doon rin siya sa meat section. So, dry goods section si Pastora Imelda. So, vegetable section naman si Madlaing. So, para kalat-kalat doon. But imagine, hindi lang tayo siguro aware. Pero nakakalat ang ilaw ng Panginoon doon. So, it's the marketplace. So, kung school yung mo, kaya nilagay kong picture dito, reflection ko is CWC, maraming teachers, ayan. Yung iba, anong ako, online job ako. So, dumarami rin sa MCWC ang naka-online job, virtual tag nun, yung trabaho ni assistant, BA siya, virtual assistant. So, he faces different client. Minsan nakakaasar doon kasi but how would you shine? Kasi ibubuhos ng client yung galit niya sa kumpanya ng bossing mo. But how will you shine there? How will you pacify the masusubok yung maraming call center, mapapanood nyo call center minsan. Excuse me sir, for a minute sir, i-off nila yung mic tapos magmumura yan. I-express niya lang yung sarili niya tapos tapos pag nakapagmura na, i-on niya yung mic still there sir? Dear. So, parang ganun. How would we still shine? So, ayan, in the marketplace. So, yan yung mga picture na nilagay ko dito. So, we don't need to cross the ocean to become missionaries. We just need to cross the street. Sa amin, galing kami sa Mindanao. You don't need to go to Mindanao. Yun yung sinasabi natin na hindi, we are missionaries. We are missionaries. All of us have mission. So, yan sa Hong Kong, may mga mission kayo. Sabi ko nga secret agent kayo. May mission na nilagay ng Panginoon sa mga pamilya ng mga bossing ninyo. So, what's the mission that God placed in you there? So, you shine. Dapat kanya. So, ayan. Ganda kasi sa Hong Kong kasi one page kayo Pare-pareho kayo. So parang pag nag-share yung problema ng isa, nakaka-relate yung isa. So ayan. But anyway, ito yung natin. We live out Christ in our work. So, paano nila makikita si Kristo sa atin? So, ayan. Pakikisama. Relational. Sa atin sa Pilipinas, yung relationship ang yung ugnayan natin. Ang boss I think very good example si Pastora Imelda sa inyo. As the pastor, na-demo niya yan. So, hindi naman siya nagpapaka-plastic sa mga amo niya. Marami nga siya raw inaway na amo niya. Pagtama siya. So, parang ganon. But at the same time, they respect her. Kasi parang what you see is what you get. But ayun, the forgiveness, later the reconciliation, ganon. So yun yung makikita natin na how would you shine? How would you shine? Tao ka pa rin doon. Hindi ka nila slave. But ano yung naiiba sa iyo
kaysa sa ibang empleyado nila noon. So, parang ganun. It should be Christ. Makikita nawa nila si Kristo sa atin. So, ayan. The goal is earn the right to speak. So, ayan. Relationship kasi ang dyan. Relationship ang pinakapundasyon dyan na earn the right to speak. Marami kasi yung evangelism na wala basta nanghihimasok tayo. So, ayan. The most effective na evangelism is to build relationship. Okay, tingnan natin yung iba't ibang diagnosis nga natin. Tingnan natin yung iba't ibang pitfalls. Mga pagkakamali, mga something na sa mga churches natin. Kasi minsan sa mga church, nasasanay tayo sa community natin. Tayo-tayo na lang. So parang gano'n na nagiging exclusive ba? Exclusive clubs. Mapapansin mo yan, hindi may iwasan yan. Mapapansin mo sa church, magkakaroon ng barkada doon, sila-sila na lang. And napansin ko to sa young people eh. Ito yung observation ko sa MCWC. Ang Panginoon, because the church, ewan ko, the church attracts people. There is something, siguro, the reputation, the longevity, tagal na ng church. May image na rin na na-build itong church na ito. Na pag may mga tao, pumapasok agad itong CWC na yung church niya, walang karatula eh. Walang direksyon. Nakita ni Sister Francis yan na saan ko hanapin yung church. Walang mga direksyon yan. So, sinasabi ko rin sa building and maintenance, sabi ni financier, totoo yun. Sabi ni financier, a business without a sign is a sign that there's no business. So, pinag-iisipan rin nila na maglagay ng mga ganon, signage. Pero the church has a reputation na. And isang pinapapansin ni Pastor Dennis to, sa young people. Maraming dinadala ang Panginoon na tao sa church. Napapansin ko yan, every Sunday may mga new, kaso walang capability yung church to retain those people. The Lord is bringing people, parang dinadala ng Panginoon yung fish sa'yo, wala kang net. So parang yun yung problem na walang capability yung church to catch it. Walang net eh. Paano mananatili yun doon? Pero ang daming pumupuntang tao doon. So yun yung maraming, there's so many things to do. That's also a struggle sa akin kasi hindi ako full-time na pastor, hindi natututukan lahat. Ando dito ka sa Bible School, nasa mission ka, daming ginagawa. But dahan-dahan we work on that. So ayan, nagkakaroon yung church ng tayo-tayo lang. May mga young people na pumapasok. Pero yung mga young people sa church, may grupo na sila. And na-OP yung mga bago. So yun. And yung iba naman, event-driven, nakasalalay lang sa mga activities, relying on concert, anniversaries. Gumagawa tayo ng mga activity na mag-attract. So, ayan. Meron rin yung iba na hit and run, sabi. So, aggressive preaching. So, yung iba, nagre-rely na lang sa mga activities nila sa church to attract people. Yung iba naman, napaka-aggressive. They go outside and then preach. Hindi naman nakakabuild ng relationship. So, parang nagbabato ka lang ng nagbabato. But in discipling, relationship is the most important, the most important thing. Kasi yung relationship, you earn the right to be heard. So, yun. Dito kasi sa event-driven, nagsasalalay ka na lang sa pastor na siya yung tatrabaho. Okay naman. So, hindi ko naman sinasabi na pangit 'yon.
For example, magdadala ng kaibigan sa church. Especially if gawa kayo ng evangelism month. Evangelism month wherein ang focus ng preaching natin is introducing Christ. And sa evangelism month, i-orient mo na sa church na magdala kayo ng mga kaibigan, mga kakilala, mag-invite kayo ng mga kakilala dahil ang preaching natin dito is evangelistic. So, kung hindi nyo ma-explain, dalhin nyo rito sila. Ganon, maganda rin na gawin natin sa churches. Yan, mag-set ka ng mga evangelism month. Ginagawa ko kasi sa evangelism, tinatapat ko sa yung Communion Sunday, every first Sunday of the month. Mostly, evangelism yung message ko doon. Introducing Christ, introducing Christ. So, yan. At yung iba naman, ito, yung sabi ko nga, bira ng bira. Maganda naman ito. Maganda naman itong tatapang nila. Na-appreciate ko ang baptist dito. Pero yun, hindi ka nakaka-build ng connection. So, iniwan mo na lang yung track. And then, what's next? So, ayan. Tingnan natin paano na yung effort natin na ma-maximize. Okay. Synthesis. Ito yung sinasabi ko kanina. Breathing in, breathing out. Yung centripetal is parang inhale. Pag huminga ka pa loob, langhap. Parang linalanghap ng church yung mga tao. Nagka-gather. Ang ginagawa mo dito, paano nakaka-gather ang tao? Pinapakahusay natin ang worship natin. Na maraming naging extreme rin dito. Pinag-aralan natin to ng Sa US, naging extreme sila dito. Parang production na yung worship. Nilalaro nila yung emotion ng mga tao. So may director sa mga worship. Okay. Ulitin nyo yung chorus and then dahan-dahan. May nagko-quotes yan. Dahan-dahan. Then alam nila, nilalaro nila yung emotion ng tao. So, ayan. Mag-adlib ka. Sasabihan yung, may in-ear sila lagi yan eh. Mag-adlib ka. Na-orient sila lahat yan. Na-orient sila. So, parang ang nangyari, hindi na genuine worship yung nangyari. Parang production siya na nilalaro. Alam mo yung movie, na pag director ka, alam mo kung paano paiyakin yung nanonood eh. Na mamaya, nag-iiyakan na. Korean novela, mga K-pops, mga Korean, mahilig sa Korean novela. Alam nila kung paano ka paiyakin. Now, ipinapasok nila ngayon yan sa worship service. The choice of song, papasok nila yung testimony ganito dito. Pero parang production na. Hindi na genuine. So, parang gano'n. Yan. Teaching. Fellowship. So parang pagandahin natin itong mga to. Of course, sa US naging extreme. But ang sinasabi ko is worship should be genuine. So we train our church to be worship, that they worship genuinely. And at the same time, that they would be aware if there are people there na they don't know first time nila pumasok sa church. Kaya nga ang maganda dito, pag mga ganon, may yung sinasabi ko kanina na pag may bago, may ipoposte tayo na tagaloob ng church sa tabi niya. May nagsasabi sa kanya na, for example, tinataas namin ang kamay namin is a sign of surrender. Bakit kami pumapalakpak? Sa Psalms kasi may sign of praise, clapping for God, parang ganun, parang may poposte kang go-orient. So sa inhale, centripetal, pagagandahin natin yung flow sa loob ng church. Okay? Ayan. Yung exhale naman, centrifugal, we equip them to be sent out. Witnesses. Mag-serve sa labas. Marketplace ministry. So ayan. So of course, hindi tayo inhale lang ng inhale. Magiging spiritually obese ka dyan. Puro intake, puro intake. So, ang ganda ng bless na bless ka. Pero those are, yung mga tinatanggap natin ng mga revelation ng Panginoon, magamit sana sa labas. Spirit, gamitin natin. Yun yung ipapasa rin natin sa labas. So, yung isa, exhale only.
Puro ministry, mabu-burn out ka dyan. Kaya maganda pagsamahin natin ito. You come to church, you inhale, kahit ikaw nasa-serban ka sa loob ng church, nagmi-minister yung worship team, and ikaw mismo you feel the presence of God, nag-worship, nagmi-minister yung preacher, teacher, and then ikaw mismo nagbe-benefit, and then the fellowship, we encourage one another. So, ayun. If mapakaganda sa'yo, napakaganda sa bago yan. So, hindi lang ganun rin. Hindi lang ganun. We exhale. We apply those, yung mga natututunan mo pag may nagpa-advise sa labas, we use that outside. Okay? Making the come worth it, sabi dito. So, intentional centripetal. Pag may pumunta, paano natin ma-take advantage yung nandito siya? So, ayan. Ito yung church ng pinsan ko dito sa Urdaneta, si Pastor Jojo. Kikita ko, ginagawa nila to Yung mula doon sa garahe, yung mga young people nila, may daladalang payong yan. Pag may dumating na sasakyan, pinapayungan nila yan, umaaraw or umuulan. Pinapayungan nila yung mga tao, pupunta doon. That will give you a sense of welcome na. Sense of welcome na. Sa loob ng church, may mga nag-check na doon. May nadaluhan ako minsan na kinukuha na nila yung pangalan mo. May mga may mga magagandang church kasi, malalaking church. May area for visitor. Minsan nga, pag bago ka, dadalhin ka doon, kape ka muna, may nag-i-entertain sa'yo, may mga cookies dyan, makakainin ka, ganun. And then later, pag nag-umpisa yung service at yung pastor, may inaabot na note sa pastor, bago siya magsimula, greet ka yan. Thank you for coming to our church, sister ganito, sister ganito. So, ayan, napakaganda naman ng napakaganda ng pakiramdam ng feel na accepted. So, nakikita ko ito, especially yung mga G12 churches. Kasi mga G12 churches, dinidesign nila yung church na it should be nakaka-attract. So, pag nag-join ka ng Victory, ganyan yan. Victory churches, may mga system sila. Especially mga big churches. Okay? So, yung avoid Christianese, ano yung Christianese? Yung mga, marami tayong mga terminologies sa church na hindi naiintindihan ng mga Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Naintindihan mo ba yung hallelujah? May nagkukuan doon. It's Hallel. Hallel means praise. Yah means God, the name of God. So, Hallelujah. We praise God. Yun lang yung ibig sabihin nun. So, parang ganun, we are praising God. And na-adapt na nila yung term na yun ng mga Hudyo. So, ayan. And then, yung iba, may small group. Doon sa ICA, I think may ICA Hong Kong. Nakita ko yung classmate ko dyan, may ICA Hong Kong. International Christian, limutan ko yung meaning ng ICA. But ganito yung system nila. Na pagkatapos ng service at bago ka, talagang may nag-aasikaso, kape muna, punta ka doon. And then may take home ka nga may mga souvenirs na ibibigay, asa, ballpen or notebook, mga ganon na and those are intentional. Na magandang i-adapt yung mga yon. Yun lang, kailangan mong sustain yan. Kasi ang ganda nung una, tapos walang follow-up. Daming yan. Kailangan i-engineer natin yan. Tingnan natin yan. Now, application, intentional centrifugal naman. Itong commissioning, yung Sunday, you commission. Yung we pray. We pray na kaya nga yung doxology lagi ni pastor na we release them, doxology. Noon, ginagawa natin yung we sing the blessing. The Lord bless you and keep you.
So yun yung blessing ng Panginoon, and then susunod sana sa atin na pagpunta natin sa labas. Now, naglagay ako ng picture dito. Picture namin ito sa Mindanao. Intentional centrifugal. Yung pagpunta namin sa Mindanao, dinala namin isinama namin yung chairman ng Deacon, and then yung asawa niya, which is chairman ng MANA Committee. And to see, kasi itong project sa Mindanao is not just Tribal Gospel Mission, it's partnership with CWC. Daming ambag ng CWC dito. Daming iniaalat ng CWC na fund dito. And para makita nila yung ginagawa. Actually, parang ano magagawa natin? Ano magagawa natin? We go there and then we feed them. Siyempre, galing sila sa mga bundok, bababa sila dyan sa headquarter. We teach them, we make them understand what we are doing, what the Lord is doing. Wala namang masyadong doon eh. Dinidemonstrate lang namin na we are there to support their call. Parang ganon na centrifugal na may demo mo lang na marami kasing missions na pupunta diyan, picture-picturean sila, gagamitin sa fundraising. So naka-resell ng 100,000, padadalhan sila ng 5,000. Pinagkapirahan pa yung ministry. So kaya ang ginagawa namin, pumupunta kami diyan and then nagdadala rin kami ng mga leaders nila rito para makita nila na there's nothing to hide. What you see, kami is we just want to express our love for you. We just want you to teach. We would just want to teach you on or help you how to do your ministry better. So parang ganun. So dito, dinemo namin dito, parang hindi naman intentional to, parang ito lang yung natural na naiisip namin gawin. So may mga nag-donate kasi ng mga damit, yan sa pinak-up namin, si Sister Linlin dahil nasa med department ng bayan namin, may mga nagtanong siya sa akin, may mga anong kailangan nilang maintenance doon kasi yun yung maraming stock ng munisipyo. So ayan, amlodipine, mga ganon, daming gamot na pang yung mga may resetang pastor doon. And then mga vitamins, B-complex, vitamin C, yun yung mga binamimigay namin sa kanila. Kaya sumasama si Shandy kasi siya nakakaintindi sa mga medicinal. Chine-check niya yung reseta, pinapakuha namin yung reseta, and siya na lang yung dumidiskarte doon kung paano niya sundin yung reseta doon sa So parang ganoon. Kami naman as a teacher, tinututukan ko is their leaders. I teach them, we equip them. I explain to them yung core values natin, TGMI, teachability. So we teach, teachable tayo, and then you make sure na hindi naman porket nagtuturo kami lunok kayo ng lunok. While we teach, you open your Bible kung biblical ba ang tinuturo namin. Tama ba yung tinuturo namin? Pag tama, tanggapin ninyo. Be Bereans, parang gano'n. And then yung G is gratefulness. Sana maging mapagpasalamat tayong tao. Pag TGMI tayo, hindi lang tayo teachability, hindi lang tayo teachable, hindi lang yung teachability meron sa atin. Grateful people tayo. Mapagpasalamat tayo in everything, give thanks. This is the will of God. Yun yung sabi ni Paul. So, alam niyo yung mga reklamador, delikado yan. Doon sa wilderness. At ng reklamador doon. Patay doon sa wilderness. Kaya kung reklamador ka, delikado. Delikado ka. Tsugiin ka ng Panginoon. So, maging mapagpasalamat tayo. So, sa amin, sabi ko, sa amin, hindi kami mamayaman. Yung sinabi ko sa kanila. Hindi kami mga mayaman, tribo, kapareho nyo rin lang kami tribo. Pero kung anong meron kami, magbahaginan tayo. Kung anong meron kami, yun yung naibibigay namin sa inyo. So, pagpasensyahan niyo. But sa amin, may nagbigay rin sa amin noon. Nung nagsisimula pa lang kami. Hindi pa namin kayang tumayo sa sarili naming mga paa. May mga nagbigay rin sa amin. And we are doing the same.
Kung ano yung meron kami, yun yung ibibigay namin. So, gusto lang namin i-demonstrate ipakita sa inyo na our motivation is love. We love because God first loved us. So parang gano'n. And then mission alignment. Bakit Harvest Festival? Pinapaunawa namin yung concept. We need to be aligned. Nag-harvest ang Panginoon. That's why we are preachers. That's why He called us. So, yun yung, we should be aligned. Kasi nakakalungkot sa Mindanao, maraming pastor na nahawa na sa sistema. Pinasok ng sistema ng korupsyon yan. Nahawa na sa sistema. Pupunta ang mga missionaries doon, mga ibang grupo, and then picture-picturean sila, magre-raise sila ng fund, and then padadalhan naman sila ng kapiranggot, binulsa na yung marami, pinagkakapirahan. Alam rin nila yon. Yun lang, nagbago na yung mindset nila. Yung mindset nila, parang, sige, gamitan na lang tayo. Parang ganon. So kung may ibang grupo na pumunta, ganon na naman, doble-doble sila kara. So naging racket ang ministry sa kanila. And yun yung sinusubukan natin sirain sa Mindanao. Nagdi-demonstrate tayo ng isang ministry na may integridad. Kasi yun yung mauling ko yung sa TGMI, integrity. Ministry na tama ang ginagawa. May nakatingin man o wala. Kasi itong mga ministry na ito, ihaharap natin sa Panginoon ng pagdating ng panahon. Hindi sana naman natin marinig yung hindi kita kilala. Ini-explain ko sa kanila. So coaching them. So tinuturo ito, and then that is the centrifugal ministry of TGMI. So dinadala natin doon. And then sila rin, gano'n, dadalhin rin nila sa church nila, and yung church rin nila dadalhin sa mga pamilya. So yun yung ginagawa natin. So we put headquarter. We put headquarter na doon yung mga training na ginagawa. Imagine what we can do. So, pag nagiging centrifugal tayo lahat, si Kuya Joel kanina sinasabi niya, kailan tayo pupunta? Magandang pagpunta mo doon. Mag-raise tayo ng kwan, sabihin natin yung mga men, yung mga good clothes nila na unused na, pang men lahat, and magpaukay tayo ng para sa mga men doon, and pagkakataon na rin natin to share the gospel. Women rin. Anong kwan? Dadalhin nila pang women rin. Kaya naisip ko kanina, sa kids, kasi may pupuntaan sa Mayo doon na grupo. Naisip ko na magpa-donation tayo ng mga hindi na nagagamit na mga laruan, ng mga nakatambak na sa bahay. And then we bring these toys doon. So, ayan, those are centrifugal. Dadalhin natin sa center doon, and then dadalhin rin nila. Hanggang sa may paksa natin yung system. So, actually, dami kong reflection doon habang kwan. Kaya itong direksyon ng lesson natin ngayon, maraming reflection na nakuha doon. Okay? So, wag nating i-measure lagi yung success natin sa dami ng tao na uma-attend sa Sunday service. Okay? I-measure natin ang success ng ministry sa dami ng taong na paglilingkuran natin. So, yung CWC, yung TGMI, hindi lang yung nakikita dito. Marami. So, dadala tayo sa Mindanao. So, yun. Yung CWC, sabi ni Finance Chair, ito yung paninindigan ng Finance Chair. Hindi bangko ang church. Ang pera ng church, kailangang magastos yan. Yun yung paninindigan niya. So, nag-report nung last time, pumapalo na ng mga milyon yung kwan. Pero pag titingnan mo yung kaha ng church, hindi naman gano'n yung nandun. So, pumapasok lang, dumadaloy lang yung pera na gagamit rin sa ministry. So, yung success natin in ministry is gaano karami ang napaglilingkuran natin. Hindi yung gaano karami ang nasa loob ng church. So, I encourage na kwan. So, yung church, imagine yung church diyan sa Hong Kong, hindi lang kayo sa loob ng church. Yung isipin nyo yung extension ng church nyo, bawat isang member yan, may epekto sa pamilya ng pinaglilingkuran ng isang OFW. And that is the extension of the church. Now,
How can we be intentional in that? How can we be intentional in that? So, yung church natin dyan, hindi lang naglilingkod sa bawat isa sa inyo sa loob ng church. Naglilingkod yan kahit sa bahay ng bawat. Isipin mo kung burnout yung member. Tapos yan, sinusumbat-sumbatan na rin yung boss niya kasi wala na rin siya sa katinoan. But actually, we serve one another. We come, be refreshed, babalik doon, be equipped to minister. Okay? So, yan yung lesson natin ngayon. Yan yung lesson natin ngayon and i-conclude natin dito. So, we are a city on a hill, centripetal. Light, it attracts. It attracts. So, sana lang hindi kagaya nung parable ni Rizal. Alam mo yung si parable ni Rizal? Yung gamu-gamu. Lumapit sa ilaw tapos nasunog. Hindi naman ganon. Hindi tayo nakakasunog. Yung pag lumalapit tayo sa liwanag, nagliliwanag rin tayo. No? And at the same time, we are not just a light, city on a hill. We are salt. Salt of the earth. Centrifugal. We go out, parang yung asin na kinakalat. So, yan. So, the challenge sa atin, sa ating mga pastors, to equip yung mga members sa loob ng church to live. Pinagtatabuyan ba ng pastor? Hindi. We equip them that when they live, they are ministers, they are missionaries out there. So we don't keep them inside the church. We equip them for when they go out. Okay? So sa mga leaders naman, tanong yung church ba natin fortress or base camp? Ang fortress safe ka nga sa loob. Wala naman nakakapasok. Kayo-kayo lang. Ang base camp pumupunta ka lang doon, nagre-replenish. Kumukuha ng armaments. Nagpapagamot and then babalik na naman. So, ayan. I hope sa atin, so dalawa yan. Yung centripetal, centrifugal, inhale, exhale. So sana yung church humihinga. Nag-a-attract ng tao and at the same time nagsisend ng tao. Purihan ng Panginoon ito yung lesson natin ngayong gabi. So may reflection kaya kayo kung paano natin magagawa ito ng mas maayos. So intentional kasi na concept lang yung i-share ko dito and kayo yung maging intentional na mag-design para sa context. Magkakaiba tayo ng context. So that's it. If may mga comments, may mga questions, you can just message sa ating chat group. So, ito yung lesson natin. Wala tanong? Okay, kung wala, i-close natin in prayer. Hallelujah. Let's pray. Lord, maraming salamat. Hindi mo lang kami niligtas, but Lord, you have entrusted to us, Lord, a position or a role that hindi kami worthy, O God. Ginawa mo kami, hindi mo lang kami niligtas, ginawa mo kaming representatives ng iyong kingdom. Ginawa mo kaming models ng iyong kingdom. Symbols of your kingdom. Maraming salamat, Lord, and you entrusted the Holy Spirit. You place your Holy Spirit in us. Tulungan mo kami, Lord, to align ourselves to your mission. Tulungan mo kami, Lord, na ma-realize namin ang power na inilagay mo sa amin. And Lord, intentionally, we shine, we attract people towards us, towards our church, and at the same time, we reach out people for your kingdom. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Tulungan mo kami, Lord, sa aming pag-manage sa mga church na kinabibilangan namin. Bigyan mo kami ng mga ideas kung paano maging parehong centrifugal at centripetal. Palaguin mo ang iyong kaharian at sa mga kinalalagyan namin, gamitin mo ang aming mga ministry at kami personally para maipalaganap ang mabuting balita. Bless mo ang bawat isa sa amin, bawat isang nanonood dito or sa recorded version. We pray that you will use this lesson, Lord, na magbigay ng mga ideas para
magawa namin ng mas maayos ang aming mga calling. Maraming salamat. Kung hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you. Thank you, Pastor. Yes. Thank you, Pastor. Thank you, Thank you Pastor. so much. Good Good night. Good night. night. God bless. Good night po. God bless you.